Kumusta ka? Mabuti at nakasama ka namin ngayon. Handa ka na ba? Kasi sa pag-uusap natin ngayon, dadalhin ka namin sa isang napakakaiba at nakakapukaw isip na paglalakbay. Oo, isang medyo malalim at kontrobersyal na paglalakbay talaga. Ang misyon natin sa malalimang pagsusuring ito himayin yung mga kakaibang panaginip at matinding pananaw mula sa mga sulat ng isang nanganglalang Narciso o Lolo. Tama. Partikular nating bubusihin yung dalawa sa mga akda niya. Yung una ay yung tinawag niyang bioscience o ang banal maplano ng panlilinlang ng relihiyon na isinulat niya noong 2016. At yung isa pa ay ang kanyang akda tungkol sa katotohanan sa kabila ng relihiyon at ng Biblia na may mga bahaging naitala noong 2015 at 2019. Kumbaga kapag pinagsama-sama natin ang mga ito, makikita natin ang isang napakasalimuot at direktang pag-atake sa mga nakasanayang sistema ng pananampalataya. Pati na rin sa mga mismong institusyon at maging sa mga kilalang pinuno ng relihiyon. Pero bago tayo mag-umpisa talaga, kailangan nating maglatag ng mahalagang paalala para sa iyo na nakikinig. Oo, napakahalaga nito. Ang mga dokumentong tatalakayin natin ay naglalaman ng mga napakatapang na pahayag at diretsohang kritisismo. Kaya bilang mga gabay mo sa episode na ito, Ay sa malalimang pagsusuring ito, dapat naming idiin na wala kaming pinapanigan dito. Nandito lang kami para obhetibong i-report at suriin ang mga ideya na nakapaloob sa orihinal na teksto ni Ulalo. mismo, hindi namin ini-endorso ang mga pananaw na ito, ha? Gusto lang naming ipakita sa iyo kung ano ang eksaktong mensahe na gusto niyang iparating. Kaya buksan mo ang iyong isipan at samahan kami sa pagsusuring ito. Okay, himayhin natin ito dahil napakaraming talinghaga at simbolismo ang pag-uusapan natin ngayon. Magsimula tayo sa unang panaginip na itinala ni Ulalo noong Mayo 2016. Nagsimula ito sa isang napakasimpleng eksena. Nakaupo lang siya sa isang sulok, di ba? Oo, nakaupo sa isang sulok. Tapos sa paligid niya, may iba't ibang mga lumang gamit. Napansin niya yung mga lumang kawad, mga sinaunang telepono, mga mahabong damit, at isang napakakapal na aklat. Na may maliliit na letra. Tama, sinubukan niyang basahin yung pamagat, pero napakaliliit nga ng mga letra at halatang luma na yung dokumento. Tapos doon siya nakarinig ng boses ng Diyos Ama na nagsabing at ito ang eksaktong sinabi ha, yan ang bioscience. Ang nakakabigahan rito ay kung paano niya binigyang kahulugan yung mismong bioscience book na iyon. Kasi hindi ito tumutukoy sa biolohiya o siyensya sa paraang itinuturo sa paaralan eh. Iba ang ibig sabihin niya no? Oo, para kay Ulalo, ang aklat na ito ay sumisimbolo sa pag-aaral ng kahinaan ng buong sangkatauhan. Kumbaga, pinag-aralan ng natagal kung paano gagamitin ang kahinaan at takot ng mga tao upang madali silang mapasunod. Grabe yun. Isang engineered system pala ang tingin niya sa relihiyon. Paano naman yung mga mahabang damit na nakita niya sa sulok? Yun nga. Sinasabi sa teksto na yung mga mahabang damit ay ginawa lamang para mamangha ang mga tao. Isang ilusyong lang ng otoridad para makuha yung respeto ng madla. Alam mo yung mga lumang gamit na binanggit yung kawad at telepono? Parang may connection din yun sa kung paano nagsimula ang lahat eh. Oo, meron. Ikinokonekta niya ito sa isang sinaunang kasunduan. Sumisimbolo raw ito sa pinag-usapan ng mga sinaunang tao na gamitin ang pangalan ng Diyos para magtayo ng relihiyon bilang isang negosyo. Yung network, kumbaga, ng mga taong nagpasimula nito. Kaya pala nandun yung mga telepono at kawad. At habang nandun si Olalo sa panaginip na iyon, may lumapit na lalaki at hiningi yung mahabang damit sa kanya. Ibinigay naman niya. Tapos naghanap siya ng tali. Oo, at dito siya nakakita ng mga elastikong tali o yung rubber strings, isang puti at isang itim. Kinuha rin ito nung lalaki, pero ang twist dito, ibinalik lang nung lalaki ang itim na tali at humingi pa nung bayad. Yung tinawag sa teksto na return o bayad kapalit ng tali, di ba? Mismo. Tapos yung puting tali ay hindi na ibinalik. Ayon kay Olalo,
Yung puting tali ay simbolo ng katotohanang mahigpit na ipinagbabawal ibunyag. Pero yung itim na tali at yung konseptong elastiko, diyan napapasok yung mas malalim na metapora eh. Diyan talaga makikita ang pag-atake niya sa sistema. Ginamit ni Olalo ang katangian ng goma o rubber na nababanat upang ilarawan kung paano madaling baguhin ang mga patakaran at mga bayarin sa simbahan. Kumbaga na stretch. Correct! Tulad ng goma na na-stretch kung hanggang saan mo gusto, ganun din daw nababago ang mga turo ayon sa gusto ng mga matataas na opisyal. Nagbigay pa nga siya ng halimbawa sa tunay na buhay, sa teksto niya eh. Oo, nabasa ko yan. Yung tungkol sa collection or offertory. Dati raw minsan lang, pero ngayon dalama o higit pa. At yung bayad daw sa kasal na dati ay 1,000 piso lang, naging 1,500 na. Pansinin mo, nakaka-relate ang marami diyan. Kapag nakikita mo na ang isang sagradong institusyon ay pabago-bago ng presyo na parang negosyo lang, talagang magkakaroon ka ng matinding pagdududa. Totoo yan. Dito na talaga magiging sobrang interesante ang usapan. Kasi kung titignan natin yung ikalawang panaginip niya na itinala naman nung 2019, dinala niya ito sa mas personal na antas. Ito yung kasama niya si Jesus, di ba? Oo, inilarawan niya ang ugnayan nila ni Jesus sa panaginip bilang best friends. At sumangayon daw mismong si Jesus sa kanya na ang relihiyon nga ay isang negosyo. Isang napakatapang na pahayag. Ang paggamit niya kay Jesus para kumpirmahin ang kanyang mga kritisismo ay nagpapakita ng matinding kumpiyansa ni Olalo sa kanyang mensahe. Tapos, may biglang sumingit na lalaki. Sabi nung lalaki, hindi raw negosyo ang relihiyon kasi nasa Biblia ang lahat ng sagot. Kinilala ni Jesus sa panaginip ang lalaking ito bilang si Kibuloy. At ang paglalarawan ni Olalo sa hitsura ni Kibuloy sa panaginip ay napakadiin. Sabi niya ang mukha raw nito ay parang balat ng baboy na mukhang chicharon. Nakakagimbal na paglalarawan, no? Bakit kaya ganun? Ipinaliwanag ni Jesus sa panaginip na ibig sabihin daw nito ay buhay pa yung tao sa pisikal na mundo pero ang kaluluwa niya ay nasa impyerno na. Isa itong matinding simbolismo ng espiritual na kabulukan para kay Olalo. Grabe, ang lalim ng galit niya sa mga ganitong leader. Tinanong pa nga ni Olalo si Kibuloy kung paano niya mapapatunayan na ang Biblia ay galing talaga sa Diyos. At hindi nakasagot yung lalaki, bakas daw ang takot sa mukha. Kaya tinawag pa siya ni Jesus na Son of God pero may dugtong na bobo at tanga dahil hindi man lang masagot ang isang simpleng tanong. Diretsahang insulto talaga sa mga nagpapakilalang sugo. Kung iugnay natin ito sa mas malawak na pananaw, makikita natin na ang punto ni Olalo dito ay tungkol sa mga otoridad na nagtatago sa likod ng mga titulo. Kapag kinwestiyon mo silang lohikal, wala silang maibigay na patunay. At umaabot ang pagkwestiyon na ito hanggang sa mismong Biblia. Diyan papasok yung ikatlong panaginip niya noong 2015. Nakakita siya ng isang cart o kareton na puno ng mga papel. Tapos inutusan siya ng Diyos na sunugin iyon at tinawag na basura ang mga papel na iyon. Oo, yung mga basurang papel. Ayon sa teksto ni Olalo, ang mga papel na ito ay sumisimbolo sa mga Biblia and religious pamphlets. Bakit naman basura ang tingin niya ron? Kasi naniniwala siyang puno na ito ng revisyon ng mga tao. Binago na para sa sariling interes ng mga leader. At tandaan mo yung detalye tungkol sa mga lalaking sumubok na ibenta ang mga sunog na papel. Oo, binalot nila sa itim na plastic garbage bag, di ba? Tama. Yung itim na plastic na iyon ay sumisimbolo sa kasalanan at kadiliman ng mga taong patuloy na naniniwala sa mga revisadong aklat nito. Bulag na pagsunod kumbaga. Nakakaawa rin yung sitwasyon nila sa panaginip habang tinutulak nila yung kariton na may lamang itim na plastic na iyon. Nabanggit sa teksto na may tren sana silang pwedeng sakyan ng 5:30 para mauwi. Pero hindi sila nakapaghintay, no? Mismo. Dahil nagmanadali, nagdesisyon silang itulak na lang yung kariton. 2:00 pa lang daw eh. Kaya ang nangyari, sobrang bumigat yung kariton at naligaw-ligaw sila. Napunta pa sila sa mga lugar na nangangailangan ng susi para makadaan. Ito ay nagpapakita kung paano tayo inililigaw ng mga maling desisyon at ng pagpipilit nating dalhin ang mga doktrinang napakabigat at hindi naman na nakakatulong. Tapos, pagdating nila dun sa bilihan,
Walang gustong bumili ng mga sunog na papel na dala nila. Ang mensahe riyan ay darating ang panahon na hindi na maniniwala ang mga tao sa Biblia dahil nagdulot na ito ng malawakang pagkakaligaw mula sa tunay na kaligtasan. Gigising din ang madla. Nakakapagod isipin yung pagtutulak ng mabigat na karito na iyon na wala namang pupuntahan. Kaya nagpasya na lang si Olalo na ipaabuya sa Diyos ang kanilang daan pauri. At doon nagpakita muli si Jesus. May hawak siyang mahabang kahoy na kulay ginto, di ba? Oo. At sinabihan ni Jesus yung mga tao na dapat silang magpasalamat kay Narciso Olalo dahil may ginintuang puso raw ito na magliligtas sa kanila. Sa madaling salita, ang gintong kahoy ay sumisimbolo sa sarili ni Olalo. Ipinoposisyon niya ang kanyang sarili bilang ang solusyon, ang natatanging instrumento na magliligtas sa mga tao mula sa pagkaligaw. At may ginawa si Olalo pagkatapos noon, binigyan niya yung lalaki ng isang maliit na nakatuping papel. Ito yung isa sa paboritong bahagi ng simbolismo niya. Ang maliit na papel na ito, ayon sa sariling paliwanag ni Olalo, ay walang iba kundi ang kanyang computer. Ang galing, oh, ginamit niya ang computer bilang sagot sa mga lumang aklat. Napakatalino ng metaporang yan kasi ang computer at ang internet ang paraan niya para ipaabot ang totoong mensahe ng Diyos nang hindi dumadaan sa kontrol ng mga malalaking simbahan na humihingi ng bayad, libre at direkta sa mga tao. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit mo dapat pag-isipan ang mga panaginip na ito na pinag-uusapan natin ngayon? Isang magandang tanong yan na dapat nilang pagnilayan. Kasi kung titingnan mo ang pangkalahatang mensahe, ang mga tekstong ito ni Olalo ay isang perpektong halimbawa ng labis na kawalang kasiyahan sa mga institusyon. Ipinapakita nito na may mga taong pagod na sa mga sistemang parang negosyo. Naalala ko yung sinabi ng boses ng Diyos dun sa huling bahagi. Sabi niya, nang dahil sa perang binibenta nila kaya nagkaligaw-ligaw na sila, sa boses mo, iligtas mo sila. Yan ang pinakapuso ng mensahe ni Olalo. Naniniwala siyang siya ang napili dahil wala siyang hinihinging bayad, na siyang kabaliktaran ng nakikita niya sa mga pari at pastor ngayon. Kaya kung ibubuod natin ang napag-usapan natin ngayon, nagsimula tayo sa pananaw na ang relihiyon ay hindi sagrado, kundi isang bioscience, isang pag-aaral kung paano kontrolin ang mga tao. Tapos tinalakay natin yung elastikong tali na nagpapakita kung paano nababanat at nagbabago ang mga patakaran at presyo sa simbahan para paboran ang mga nasa itaas. Nakita rin natin yung napakatapang na pag-atake laban sa mga lider ng relihiyon tulad ni Kibuloy na inilarawang hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga doktrina. At siyempre yung napakabigat na pagtuturing sa Biblia bilang isang dokumentong puno ng rebisyon na naging pabigat na basura na lang sa kariton ng buhay natin. Nagdadala ito sa isang mahalagang katanungan na gusto naming iwan sa iyo ngayon. Pakinggan mong mabuti ito. Kung ang mga sinusundan nating sistema, entidad o tradisyon na daan-daang taon na nating kinagisnan ay maaring ang elastiko na unti-unting nababago ng mga taong may sariling interes na parang nag-iimbento lang ng bagong rules sa isang laro, paano mo personal na mapaghihiwalay ang tunay na pundasyon ng iyong mga pinaniniwala mula sa mga patakaran na idinagdag lamang ng lipunan sa paglipas ng panahon? Isang napakalalim na kaisipan iyan. Maraming salamat sa iyo sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Nakakatuwang pag-aralan ng mga ganitong kakaiba at nakakapukaw isip na mga pananaw kasama ka. Hanggang sa muli.